First Advent, Second Advent, and Third Advent. Na po? Bagat mauuli sana yung Third Advent. Kasi bago maganap ang Third Advent, magaganap muna ang Tribulation Period. No? Yung ating binasa kanina, yun, sa bahagi po yun, kung saan pagkatapos na. Ang sabi ng talata, pagkatapos ng kapighatian, yun na, dumating na yung ating Panginoon. Na po? Now, pag-aaralan po natin ito ngayon, Tribulation Period. Kapighatian. Ang familiar lang sa atin, yung, anong familiar? Yung sikat, yung pagkaalam lang sa atin, yung pagtatak. Yun lang alam natin pagtatatak. Kaya marami mga haka-haka na dyan. Kisyo mayroon ng mga nagtatanim ng microchip sa kanilang mga katawan, sa kamay, ganon. Pero huwag kayong maniniwala kasi maliwanag po yung Biblia. Ano po? Na magaganap yan sa panahon ng kapighatian. Ano po? Na ang magtatatak dyan mismo ay ang mga tagasunod ng ikalawang propeta. No? Bulaang propeta. So, hindi pa rin natin alam yan. Kung sino yung mga ano na yan. Pag-aaralan natin. Nasa panahon ng kapighatian, may paniniwala tayo na mayroon tayong three Holy Spirit, Father, Son, and Holy Ghost. No? Sa panahon ng kapighatian, mayroon ding tinatawag na three and Holy Spirit na siyang gagalaw sa panahon ng Tribulation Period. Na po? Tribulation Period, 7 years na nahahati sa dalawa. Nahati yan sa dalawa, no? Nahati sa dalawa. First, 1,260 days, and then yan sa Pahayag chapter 12, verse 6. No? Andiyan po yan. Wala na, andiyan lang, verse lang yan, no? Okay? 3.5 years yun. Ang sabi dyan, okay? Ang babae naman ay tumakas, papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pag kinuwenta nyo po yan, tatama po yan ng 3.5 years. Ito, nadaanan po natin dyan sa ating responsive reading. Yung babae na yan na tinutukoy dyan. Ang babae na yan, walang iba kundi ang bansang Israel. Kanina, sa ating responsive reading, yan sabi diyan, wag na kayong umakyat. Yung mga nasa bubungan, wag nang bababa. Panahon po yan. Sa panahon na po yan, yung pagbaba ni Satan. Dito. Medyo advance ako alam nyo kasi, pagsapit ng kapighatian, yung three and Holy Spirit na yan, ipagkakaloob ni Satan yung kanyang kapangyarihan kay Antikristo. Mananatili siya sa unang langit, first heaven. Kanya yan Siya ang prince of the power of the air. Ephesians chapter 2, verse 2. Wala yan, hindi nakasama dyan. So, siya ang power of the air. Kanya yan. Now, pagsapit ng 3.5 years yan, katulad yan, 3.5 years, idalaglag sila dito sa lupa. Yan na. At gagawin niya ngayon ang lahat ng kalupitan. Magsasama na yung tatlo. Sa unang bangga pa lang, no? Sa unang bangga pa lang, unang pagsisimula pa lang ng tribulation period, dalawa pa lang. False prophet at saka si Antikristo ang mangangasiwa dito. Pagdating ng kalahating taon, 3.5 years, saka tatlo na sila. Kasama na si ang Diablo, si Satan. Yan po.
Okay. Para makuha po natin. Now, una, nagmula sa langit. Yan. Alam na natin yan kung sino. Nagmula sa langit. Revelation chapter 12, verse 3 to 4. Mula sa langit. Yung tinatawag na dragon, matandang ahas, walang iba kundi ang diablo. Ha? Pahayag chapter 12, verse 3 to 4. Nandyan. Yan po yung nasa Revelation din, chapter 20, verse 2. Ganyan din po yan. Na po, matandang ahas, dragon. Walang iba kundi ang diablo. Okay? Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit. Isang napakalaking pulang dragon. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may kuruna ang bawat ulo. Okay? Yan po si Antikristo. Tandaan nyo, ha? Kinaladkad ng kanyang buntot. No. Ano yung kaninang una? Sa langit yan. Palatandaan, lumitaw sa langit, no? Yan po. So, hindi ito. 3 ang Holy Spirit. First, mula sa langit, dragon, matandang ahas, diablo. Okay yan. Tama po yan. Ayan ang karugtong, no? Ang ikatlong bahagi ng bituin sa langit, kinaladkad ng kanyang buntot, yung dragon, no? Ang diablo po yan, ang tinutukoy dyan, si Satanas, no? Galing siya sa langit, no? Okay. Ikanaladkad ang kanyang buntot, ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagi sa mga yun sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak, ito yung Israel. Upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. So, makita po natin dyan, yung bituin na tinutukoy po dyan, simbolo ang bituin, yun po yung mga angels, anghel, no? Di nasiwas ang kanyang buntot, simbolo po yon para ibagsak yung mga anghel na sumama sa kanya. Nakukuha po ninyo? Kaya mayroong mga demonyo yan. Yung mga demonyo tinatawag po dyan, yan po yung mga anghel na tinutukoy po dyan, na inalihaw ng kanyang buntot sa langit, yung kanyang mga tagasunod, na sumunod sa kanya, no? Inalihaw niya, ibinagsak dito, no? Kaya makikita nyo, sa Efeso chapter 6, verse 12, yan ang mga demonyo, yung nangangasiwa, mga kapangyarihan na nangangasiwa dito sa sanglibutan. Okay? Next. Ayan. Yan yung yung bahagi ng Hindi na yan yung kanina. Balik mo sa Efeso. Pinakikita ko lang yan, ang dragon. Yun din ang tinutukoy doon, no? Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga mamamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Ito yung mga inalihaw ng buntot ng dragon na ibinagsak dito, no? Ito ngayon yung mga naghahari dito sa sanglibutan. No? Ito yung mga tumutokso sa lahat ng tao, no? Maging sa lalo na sa mga Kristiyano. Hindi pala tinutokso yung mga hindi lahat. Kasi hindi naman tinutokso yung mga hindi Kristiyano. Kanya na yun. Sa diablo na yun. Ang tinutokso lang yung mga anak ng Diyos, no? Katulad yung kay Kristo, tinukso siya ng diablo, ganyan. Okay?
ikalawang persona. Ito na. Second, kanina mula sa langit. Ikalawang, unholy spirit mula sa dagat, sa tubig. No? Yan na po si Antikristo. Ha? Pahayag 13:1-2. Ayan. Pagkatapos, nakita kong umaon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. No? May kuruna ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Pansinin po ninyo, yung kuruna, hindi nakaputong doon sa may 10 ulo. Nakaputong doon sa sungay. Nakikita niyo? Ha? Pagkatapos nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. 7 ulo at 10 sungay. May kuruna ang bawat sungay nito. At sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ano po? Na, ang halimaw ay parang leopardo, ang mga paa nito tulad ng mga paa ng uso, at ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. See? Binigay ng Diablo kay Antikristo ang lahat ng puwersa. Ano po? Nagagamitin ni Antikristo sa pagtupad ng kanyang tungkulin po rito. Kita po ninyo? Na po? Now, okay lang. Balikan ko yung sinasabi doon na 7 ulo. 10 sungay. Yung 10 sungay na ito, 10 kings, 10 hari. Nabagahari yan sa panahon ng tribulation period. Ha? Panahon. Yung 7 sungay, na may corona, narinig na ba ninyo yung tinatawag na 7 hills of Vatican City? Ha? 7 bundok ng Vaticano? The 7 hills of Vatican City. Ano po? Ayan po yan. Okay? 13 verse 2. Okay yan. So, ibinigay po ng Diablo yung buong kanyang kapangyarihan kay Antikristo. Verse 2. Ang halimaw ay parang leopardo, ang mga paa nito, tulad ng mga paa ng usot, ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono, at malawak na kapangyarihan. See? Binigay ng Diablo kay Antikristo yung kanyang kapangyarihan. Andun lang siya sa ere. Okay? Kaya sa panahon ng kapigatian, unang taon na 3.5 years, si Antikristo lang at bula ang propeta ang nagpapatakbo ng lahat-lahat ng mga kasakitan dito sa sanglibutan. No? Yan. Nakukuha natin. Mukhang nahirapan kayo. No? Hindi kasi tinatalakay ito ng mga puro lang sa ganyan mga bahagi ng kalakasan, anong tawag dito? Prosperity. Never na tinatalakay ito mga darating na mga magaganap. Ay, ito naman sa atin, hindi naman natin kailangan talaga ito. No? Kailangan lang natin matutunan, may bahagi. Yung bahagi ng mga darating sa sanglibutan. Wala na tayo dito. Binaklas na tayo. Kinuha na tayo ng Panginoon bago dumating ang bahagi ng mga preparasyon na ito. Tandaan natin. Bago lilitaw si Antikristo, wala na po tayo. Na po, kasi hindi tayo pinangakuan sa mga kahirapang magaganap sa sanglibutan. Namatay si Kristo para sa atin, buhay man tayo o patay, pagdating niya, kasama tayo.
No? Yan ang nasa Efeso. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 to 10. Andyan yan. Okay. Kung mapapansin niyo, bakit ganoon ang klase? Mukhang leon, mukhang uso. Pag-aralan nyo, yung klase ng hayop. Yung mga hayop nito, ginamit yung kanilang sarili, yung kanilang pamatay sa kanilang katawan. Yun ang forma ng hayop pinakita sa mga bahagi na katulad ni Antikristo. Ibig sabihin, marami siyang katangian sa kanyang katawan na talagang makapangyarihan. Na po? Now, third unholy spirit, Revelation chapter 13, verse 11. Okay. Kanina, balikan ko, si Antikristo mula sa dagat, tubig. Pag binasa mo yung tubig doon, makikita mo yung tubig, lahi, mga lahi, generation, wika. Yung tubig na kanyang pinagmulan, nangangahulugan na si Antikristo magmumula sa tao. Siya ay tao. Ha? Pag binasa nyo yung Revelation chapter 13, verse 18, pangalan ng tao, yung 666. Ibig sabihin, si Antikristo, tao mula dito. Yung unang unholy, galing sa langit. No? Pangalawa, galing siya sa tubig, lahi, lingwahe, nation. Dito galing si Antikristo. See? Binigyan ng kapangyarihan ng Diablo. Kuha na natin. Medyo, Then, pangatlo, mula sa lupa. Bula ang propeta. Mula sa lupa, bula ang propeta. Pahayag 13:11. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw mula sa lupa, may dalang sungay. Ito natulad ng mga sungay may dalawang sungay. Ito natulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit nagsasalito ito ng parang dragon. Okay? Yung kanyang figura, banal. Tanyo? Kagalang-galang. Pero, yung kanyang inward appearance, mabagsik siya. Tulad siya ng isang leon. Yan ang bulang propeta. Nagsasalita ito na parang dragon. Ang kanyang trabaho, susugan o itanghal si Antikristo. Yung bulang propeta na yan. Ha? Mangangaral yan, mahusay yan. Magsasalita yan na napakahusay. Bibilib kayo. No? Yan ang bulang propeta. No? Kaya ang kanyang itsura, siya talaga, kabanal-banal. Pero mayroon siyang power. Yung kanyang kapangyarihan, kaya niyang magpaulan ng apoy, magpababa ng apoy mula sa langit. No? Pero sa paningin lang yun ng tao. Hypnotism ang tawag doon. Sa paningin lang ng tao para makita ang makapangyarihan siya. Then, nagpauutos siya sa tao na magpagawa ng imahin ni Antikristo. May kapangyarihan siya. Yung imahin na yan, nabibigyan niya ng buhay, humihinga. See? Humihinga. Nagsasalita yung imahin na yan. At ipinag-uutos mismo ng imahin na sambahin siya. Imahin niya ni Antikristo. Nasambahin siya. Ang hindi sasamba sa kanya, pinapapapatay. See? Now, tuloy natin. Okay. Ano ba ang kahulugan ng tribulation? Alam niyo kung anong kahulugan yan? Yung kapigatian? Tribulation?
Okay. Mamaya na yan. Ayan. Sapagkat ang mga araw na yon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatian, hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanglibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. See? Bago lang magaganap sa sanglibutan. Hindi pa kailanman nararanasan ng tao yung magaganap na kahirapan dito. No? Lahat. Andiyan na yung pag-uusig, pagpatay, lahat ng uri ng salot, piste, nandiyan na yan. Ibabagsak lahat ng uri. No? Digmaan, lindol, lahat. Yung nakikita natin ngayon, ang mga tanawin, mga tsunami, o kung ano-ano, tidal waves, pangkaraniwan lang yan. Pero pagdating dito, no, makikita natin, pati langit magdi-display lahat. No? Nandiyan na yung karamdaman na naranasan natin yung COVID. Nakamask tayo lahat dahil ang mikrobyo madaling dito, mas lalo na dito sa panahon pong ito. Ano po? Diyan, Antikristo mismo, si bulang propeta, pagbabawal niya yung bahagi ng walang tatak, lahat kinakailangan mayroong tatak. See? Hindi ka na pwedeng mag-business, magtinda ng paninda mo kung wala kang tatak. Hindi ka pwedeng sumakay sa tricycle kung wala kang tatak. See? Hindi ka pwedeng bumili kung wala kang tatak. Hindi ka pwedeng maghulog ng kawil mo sa dagat kung wala kang tatak. See? Hindi ka pwedeng mag-apply ng trabaho kung wala kang tatak. Hindi ka pwedeng pumasok sa mall kung wala kang tatak. Hindi ka pwedeng magsaka ng iyong sariling lupa kung wala kang tatak. Lahat mayroon. Ibig sabihin, wala kang karapatan sa iyong sarili. No? Lahat dadaan sa bahagi ng gobyerno ni Antikristo. No? Bilang isang makapangyarihan dito sa lupa. Yan. So, yan po yung bahagi ng hindi pa tayo nagpapasimula, pinakikilala pa lang natin kung sino yung mga tagapangasiwa na dito sa panahon ng kapigatian. Now, kanina, ano ba ang kahulugan ng kapigatian? Ang tribulation o kapigatian, tinutukoy sa Biblia, ay napapalooban ng mga karanasang ni sa isip, ayaw mong isipin. See? First time na mararanasan ng tao ang mga kahirapang napapaloob po dito sa pool ng itatagang sanglibutang ito at sa pool ng sila'y maging tao. Mga pag-uusig, pagpatay, kahirapan, sakit, distress, gutom, pagpapahirap, lahat ng uri ng kasakitang gawa ng dyablo at maging ng kalikasan. Okay. Pasimula po tayo. Revelation chapter 6. Ang chapter 6 ay binubuo ng 7 tatak, 7 seals. No? Sabi diyan, pahayag, chapter 6, verse 1, nakita ko, inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig na sinlakas ng kulog, halika! Isa po yung kuman, pag-uutos. Na po? Halika! Na po? Isang bahagi dyan na makita po natin. Yung kordero po yan po yung may karapatan na mag-alis ng bawat selyo. Alam niyo kung anong selyo? Ganito po yan, no? Naging coordinator po ako ng isang food, na po, import and export ng mga pagkain. So, ako ang nagpapadala ng lahat ng kanilang produkto, no?
import at export, ako ang nasa pier. Pag dumarating yan, mayroong tinatawag na 20-footer or 40-footer na van. Sa van yan, hindi, halimbawa, pag produkto o sa amin ang shipment, walang makakapagpabukas ng silyo niyan. Nakasilyo yan. Walang pwedeng magpabukas niyan. Kahit na yung may-ari ng kumpanya, hindi niya pwedeng ipag-utos na buksan yan. Kasi hindi siya otorisado. Ako lang ang otorisado bilang coordinator ng mga produkto po nila. Na po? Yan ang kahalagahan ng tinatawag na silyo. No? Kaya sa Revelation chapter 20 verse 2, no? Makikita natin diyan yung silyo, yung ang diablo nung ikulong doon sa loob ng 1,000 years, may silyo yan, nilagyan ng silyo para hindi makawala sa loob ng 1,000 taon. See? Mahalaga po yung silyo. Kaya yung silyo na mayroon kayo, mahalaga rin po yan. Alam niyo kung anong silyo na sa inyo? Efeso 1:13, 14. Bawat isa na mayroong relasyon kay Kristo, nilagyan din ng silyo. See? Ang Holy Spirit nasa inyo. Pag nasa inyo, hindi na kayo pwedeng agawin pa ni numan. Hindi na kayo pwedeng sirain ni numan. Ang may pag-aari lang sa atin, walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Yan ang kahalagaan ng silyo. No? Kaya dito pinakikita natin, walang ibang pwedeng magbukas ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang kordero na tinatawag. 29 times sa Revelation na tinawag siyang the Lamb of God. No? Ang kordero ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 29, sinabi diyan ni Juan, lumalapit sa kanya isang umaga ang Panginoon Jesucristo. Na makita niya, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Okay? Maliwanag niya kung sino yung kordero. Now, ito po sa Revelation chapter 6, yan po yung unang pasok ng kapighatian. No? Unang intra ng kapighatian. Unang pagpasok. No? Makikita nyo, buong ano yan, no? Okay. Isa-isahin po natin. Pahayag. Ayan. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsasalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika. Sabi niya yan kay Juan. Si Juan ang sumusulat niya. At tumingin ako, si Juan ang nagsasalita. At narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Pansinin po niyo ang kanyang larawan. Na po? Kabayong puti. Tapos nakasakay, ganun din. Mayroon siyang kuruna. Isa. May pinag-aaralan tayo dito sa Revelation chapter 19. Maraming kuruna yung dumating. Di ba? Yun ang ating Panginoon Jesucristo. Ito isang kuruna lang. Yan na si Antikristo. Yung dumating noon sa Revelation chapter 19, doon ang tabak niya nasa bibig. Kita nyo? Tabak niya nasa bibig. Pero ito yung tabak niya, pana. So, ito si Antikristo. No? Makita natin. Nakaputi, ang ibig sabihin, kulay ng kapayapaan. Peace. Yan ang kahulugan, simbolo.
Kahulugan yan. Kaya makikita mo sa mga istorya ng mga kahirayan, maglalaban yan, nagdidilim. Nagdidilim din yung kabilang panig, magbabanggaan. No? Kapag ka mayroong isang tumawid na nakakabayo mula doon sa kalaban, tapos pupunta ron na may bandilang puti, makakarating siya doon, hindi siya gagalawin. Bakit? Mayroon siyang dalang flag na puti na nangahulugan na makikipagsanggunian muna siya. Ganon. Hindi siya gagalawin. Kaya dito, nakita natin, unang nakita diyan, pagpasok ni Antikristo, kulay puti, ang dala niya, kapayapaan. See? Kapayapaan sa buong sanglibutan. Yan. Wala na tayo. Andyan, puro na mga pinag-aarian. So, mayroon siyang kuruna. Anong ibig sabihin? Yun ang binigay na kapangyarihan ng Diablo. Yung ating pinag-aralan kanina. Di ba binigyan siya ng kapangyarihan? Lahat-lahat, pati luklukan, binigay sa kanya. No? Yun ang power niya. Pagpasok niya sa sanglibutan. After, nababatak ang lahat ng mga mananampalataya. Pasok ka agad siya. Ang dala niya, kapayapaan. Kapayapaan, temporary lang yun. No? Para may saayos niya ang kanyang sarili. Bakit? Hawakan niya ang politika. Hawakan niya ang militar. Hawakan niya ang ekonomiya. Hawakan niya ang komunikasyon. Yan, ating mga cellphone. Kaya ngayon, pwede mo na makita yung mga kausap mo kahit sa ibang bansa. Lahat ng yan. No? Hinahanda yan para sa pagdating niya. No? Hawakan niya, pati ang relihiyon. See? Uupo siya maging sa templo ng Jerusalem. Uupo siya dyan. At pagkatapos, itataas niya kanyang sarili, luluklok siya, lalaitin niya yung lahat ng uri na sinasamba ng tao. See? Lahat-lahat, pati na yung Diyos. Uupo siya riyan, ipakikilala niya na siya mismo ang Diyos. Marami ang sasamba sa Kanya. See? Marami ang sasamba sa Kanya. Yan po, puting kabayo nang sakay si Antikristo. Nakukuha po ba natin? Parang, naintindihan pa natin? Naintindihan ba natin? Mukhang mahirap. Okay? So, yan si Antikristo. Magkaiba sila sa Revelation chapter 19 ng ating Panginoon. Okay? Now, saan na tayo? Simbolo po yan. Yung mga kulay po yan, simbolo po yan. No? Yayaon po siya na patuloy na magtatagumpay dahil sa kanyang kuruna. Ibig sabihin, mayroon siyang paghaharian. Mayroon siyang sasakupin. Yan ang meaning ng kanyang kuruna. Pero handa siya sa pakikidigma dahil sa kanyang panak. Yun ang doon. Walang sound? Okay. Namamatay ba to? Okay. Ang meaning ng kanyang corona, taglay niya ang pagtatagumpay sa panahon na yan. Tribulation period. No? Mayroon siyang pinag-aharian, mayroon din siyang sasakupin. Ng bawat kulay po rito, sagisag po yan. Nawawala. Hello. Mukhang maubusan tayo. So wala po tayong lusot kasi hawak niya lahat. Ekonomiya, kaya yan, sinasabi natin, hindi ka makakabili kung wala kang tatak. Mahirap. No? Wala kang pwedeng itago. Lahat alam niya. Kasi nasa kanya lahat ang komunikasyon. No? Hawak niya lahat. No?
Hindi ka pwedeng tumikwas. No? Now, sentro ng relihiyon, siya rin ang sentro ng pagsamba. Ano po? Yan. Now, pangalawa, kabayong pula. Verse 3 and 4. Pulang kabayo. Ayan na. Basahin nyo sa Bible yan para makita niyo. Sa Biblia, nakalagay dyan, Civil War. Civil War. Pagkatapos niyang may tatag ang kanyang sarili, ito na, guguluhin na niya ang buong sanglibutan. Buong sanglibutan yan, ha? Yan. Pahintulutan niya na ang taong kanyang sariling tuklas ipampatay sa kanyang kapwa. See? Andyan po yan. Ano po? Madugo, ibig sabihin, na kulay pula. Yung sinasabi dyan, yung nakasakay sa kabayo, may dalang tabak. Anong ibig sabihin ng tabak? Simbolo ng karahasan. Ha? Simbolo. Now, ito po ay digmaan, hindi ng bansa sa bansa, hindi ng lahi sa lahi, no? Kundi ng tao sa kapwa-tao. See? Mawawala ang pag-ibig, mawawala ang awa, wala ng banal na espiritu. See? Ando na rin. Kasama na. Pag-rapture. So lahat puro kaguluhan. See? Walang ligtas na lugar. Pati sa loob ng sambahayan mo. Kawawa dito yung mga duwag. Kawawa dito ang mga mahihina. Kung hindi ka sanay pumatay, hindi ka. May mga taong kahit na mamatay, ayaw pumatay. Takot. No? Bagay nito. Wala na ditong dabarkads sa panahon na ito. Lahat kalaban mo. Bakit? Diablo ang nandyan na nangangasiwa sa lahat. Naguutos sa lahat. Espiritu ng Diablo. No? Tao sa tao, lakas sa lakas. Kaya kawawa yung matatanda. Mga senior. No? Tapang sa tapang. Puot. Laban sa kapwa puot. Kagalakan ng tao dito, pumatay. Ano po? Matira ang matibay. Now, mawawala ang katagang pag-ibig. Kung nais mong mabuhay, pumatay ka. No? So, pagsimula pa lang ito na tinatawag na kapigatian. Ano po? Sa Matthew chapter 24, verse 21. Yan. Third seal. Pangatlo. Timbangan. Itim na kabayo, scarcity. Ibig sabihin, matinding kagutuman magaganap sa sanglibutan. No? There's it. Ang sabi diyan, nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika, isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. You see? Ibig sabihin, takal. Bawat bahagi na magaganap sa buhay ng tao, takal yan. Yung maghapon mong trabaho, yung minimum wage mo, kulang pa sa sarili mo pagdating dito. No? Paano kung mayroon kang 5 anak? Paano bubuhayin yung bahagi ng iyong pamilya? Dahil yung takal na bahagi, kung ano ang kinikita mo sa loob lang ng isang araw, para lang sa iyo yun. See? Yan magaganap dito. Kabag-abag ang tao, matinding kagutuman. Kaya pagkatapos, bawal ka pa. Kung wala kang tatak, bawal pa bumili. See? Paano mangyayari sa'yo? Gutom mga abutin mo. Ano po? Dito naranasan natin na magkaroon ng COVID. Di po ba? Yung mga matatagang kabuhayan, tumaob. Yung mga may trabaho. Di po ba?
Naghirap. Nakita mo yung driver, di ba, ng mga araw-araw nasa pasada. Mga driver ng jeepney. Bandang uli, hindi naman ibila yung kanilang hawak. Tabo. Nakahilira sila sa daan. Ginaganyan, kinakalansing, nagpapalimos. Pero dito, mas matindi ang gutom na mararanasan ng tao. Hindi nangangulugan na kahirapan ng buong mundo. No, hindi. Pag binasa nyo yung talata, makikita nyo, ang sabi doon, utos doon, huwag pinsalain ang langis ng olibo at yung alak. Ang kahulugan nun, kasaganaan. See? Kaya lang, ika nga, ito yung pamamaraan ng pahirap ng Diablo, ni Antikristo at ng bulaang propeta. You see? Ito yung kapigatian. Hindi ma-explika. Hindi ko ma-explika. Kasi yung kahirapang magaganap, hindi ko ma-explika. Kaya hindi niyo masyadong sakay kung ano mga bahagi na kagutom mararanasan dito. Nakita niyo yung bahagi ng, naalala niyo, yung Africa? Inabot ba niyo to? Yung panahon na makita niyo yung Africa, halos nakahiga na lang sila sa lupa. Kahit saan ka pumunta. Ang iba patay na. Tuyot. Ang katawan na sa gutom. See? Nilalangaw na lang. Namamatay na halos. Bakit nauso yung mga international singer na umawit ng We Are the World? See? Alam niyo yun, di ba? We are the world. We are the children. Promotion ito para makita ng buong mundo yung kalagayan ng Africa. Maraming namamatay sa gutom. Dito mas matindi yung gutom na mararanasan ng tao. No? Now, dito po sa panahon to, patas po lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Lahat po under control ng Antichrist government. Bakit maaaring mag-isip po kayo, paano yung mga mayayaman? Paano makakaranas ng gutom? See? Yung mga may pera, bilyonaryo, tandaan natin, wala na silang kalayaan pagdating dito. Hindi sila pwedeng magsabing ayaw kong magpatatak. No? Obligado silang magpatatak. Tatatakan silang tatatakan talaga. Ang sinabi diyan, lahat ng tao, chapter 13 yan, ng Revelation, makikita nyo dyan. Ang pagtatatak ng bulaang propeta. Tatatakan lahat. No? Walang makakatanggi. Ang sabi dyan. Kaya gutom ang aabutin po ng lahat ng tao po rito. No? Pagpapahirap sa lahat ng tao, mayaman mahirap, taka lang ang sistema na bibigay para sa kanila. See? Kaya sabi diyan sa verse 6, huwag mong pinsalain ang langis at ang olibo at ang alak, simbolo na sagana at di kinakapos ang pangangailangan sa buong sanglibutan. Okay, puputulin po natin ito, masyadong mahaba. Baka hindi na nyo maintindihan iba. Pang-apat na silyo. Verse 7 and 8. Maputla ang kabayo. Kahulugan, kamatayan. Fourth seal. Yan. Nang alisin na kordero ang pang-apat na silyo, narinig kong sinasabi ng pang-apat na buhay na nilalang, halika, isang kabayong maputla. Ang nakita ko at ang pangalan na nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Yung daigdig pong mga patay na yan, yung Hades. Yung tinatawag na Hades, yung kinaroonan ng mayaman at si Lazaro.
No? Sa Luke chapter 16, verse 24, ang sabi niya, Amang Abraham, suguin mo si Lazaro na isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at papatak sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Yan po yung daigdig ng mga kamatayan, daigdig ng mga patay. Ibig sabihin, nakabuntot, nakasahod, nakasunod ang daigdig ng mga patay doon sa bahagi ng kabayong maputla at sasakay nito. Anong ibig sabihin yan? Kamatayan. Ibig sabihin, sahod na sahod lahat. Yung magaganap na kamatayan, diretso ka agad sa bahagi na tinatawag na impyerno. Impyerno. Kasunod sa kanya, daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot. Yung salot po yan, yung mga karamdaman na. Piste, ang tawag dyan. At mababangis na hayop sa lupa. You see? So, titingnan po natin. Nako? Maputla, makikita ninyo, bakit tinawag na maputla? Nakikita niyo yung mga patay? Bakit kinakailangan lagyan ng makeup? Di ba? Kung hindi mo lagyan ng makeup yan, ano pa magiging itsura niyan? Iba na ang kulay. Ang tawag sa kuyunin, agrum. Maagrum na. Ha? Putla na siya, nangingitim. Kaya yan ang kahulugan ng kamatayan. Napo? Kasunod yan, ang sabi diyan, ikapat na bahagi, pumatay. Bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, piste, at mababangis na hayop sa lupa. Maaring mag-isip kayo, ay wala na rin tayong mababangis na ngayon, hayop. Di ba? Wala na. Saan manggagaling ngayon to? Di ba? Alam nyo, nung maghukay ng septic tank ng bahay, nandiyan, habang hinuhukay yan, wala na, bangka taga-CCFT ang naghukay niyan eh. So, iniwanan nila, bababaw pa. Ako na nagpatuloy niyan. Pinalalim ko ng gusto, ay lalaki ng bato. No? Habang pinalalim ko, may nakikita akong butas na maliliit sa ilalim ng lupa. Pag kinalkal ko, lumalabas yung mga alupihan. Ibig sabihin, sa pinakailalim ng lupa, may nabubuhay pa pala. Kahit na ito, no? Pag hinukay mo, may lalabas pa palang mga mga insekto. Nabubuhay sila sa ilalim ng lupa. So sabi ko, hindi imposible ito. No? Nalilitaw yung mga mababangis na lupa. Naalala ko nung, nakita nyo sa television? Yung babaeng nagtitinda sa palengke ng pagkain. May pwesto sila sa palengke. Pagkatapos, nilalakbay niyan, dadaan siya sa mga parang kagubatan para makarating sa palengke. Hindi na siya nakabalik. Worried na yung kanyang asawang lalaki. Bakit hindi nakauwi yung kanyang asawa? Pagkatapos, humingi siya ng tulong. Parting mga Muslim eh. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Nung hinanap na ito ng mga kapitbahay, napadaan doon sa lugar na yun at talagang daanan din ang kaya lang masukal. Nakita nila napakalaking sawa. Napakalaki. Tapos ubod ng laki ng tiyan. Ang ginawa ngayon, nagduda na yung lalaki, yung asawa. Nagduda na siya. Na baka andito na yung linamon, yung kanyang asawa. Pinatay nila yung sawa. Pagkatapos binuksan yung tiyan. Yun nga, nakita niya yung kanyang asawa. Nakita niya sa television, hindi. Hindi, Okay. Ibig sabihin, may mga dambuhala, may mga, ayun lang, cobra, balanakan, dito sa atin. Balanakan, di naman uso yan sa iba. Sa atin lang yan. Dito. See? Pwedeng ilabas yan ng Diyos sa panahon ng kapigatian. Nilabas nga diya doon sa panahon ng ilang. Yung tuklawin ng ahas eh. See? Lalabas yan. Panahon yan. Lalabas yung mababangis na hayop. Titiwala ako na magaganap yan. Ay dito lang, wala pang mababangis na hayop eh. See? Ang dami ng kinatatakutan. Yung ipis lang.
Sabi ko sa inyo, pag binintangan ako na pumatay ng tao, tapos ikulong ako sa isang kwarto, paaminin, lagyan mo lang ng puno ng ipis yan, aminin ko na eh. Kahit hindi akong gumawa. Mamamatay ako eh. Sobrang pandidiri ko dyan. No? Napilayan ako dyan eh. Biniro ako ng anak ko. Pastor dyan. Nilagyan ako dito sa batok ng ipis. Nagulat ako yung balikwas kong ganyan. Magutok ito. Hindi ko na may taas ngayon. Sabi kong ganyan. Alam na, natatakot ako dyan. Hindi ako natatakot, kilabot. Nangingilabot ako. So sabi ko, ang dami. Bakunawa, kung ano-ano nandyan. Andito lahat. Mga kasama siguro yan sa mababangis na hayop. Hindi natin alam. Pero lilitaw at lilitaw ang lahat ng yan para pahirapan ang tao. Mga minamahal. Marami pang susunod. Pero tatapusin na natin. Sa susunod na natin niyas. Pakiusap ko lang. Basahin nyo ang chapter 8. Revelation chapter 8. Pasimula tayo sa verse 6 hanggang chapter 9. Ubusin nyo yan. Basahin nyo. No? Kasi tatalakayin natin sa mga susunod na panahon. Ito yung bahagi, makita nyo, binanggit ko kanina yung galing sa lupa. Ito yung bahagi ng mga bubuksan ng anghel yung sa ilalim ng lupa. No? Pakakawalan, ang sabi ng Biblia, nagdidilim ang langit, yung usok, spiritual condition ng tao na abutan niya ng kahirapan na yan. Lalabas ang maraming balang, sabi niyan, na may mga iba-ibang klase ng kanilang pangangatawan. Ang mukha parang tao, may ngipin na parang leon, may buhok na mahaba na parang babae, manggagaling yan sa kailaliman para pahirapan ng tao. Sa loob ng 5 buwan, ang sabi diyan, hahanapin ng tao ang kamatayan, pero tatakas sa kanila ang kamatayan. Sino ang pahirap na yan? Ha? Grabe yan. Sa dami, ang daming na sa'yo. Dadapo na sa'yo, daming dumadapo sa'yo. Pag alis sa'yo, meron na naman lilipat. Mimitiin mo talaga ang kamatayan. Okay? Sa sunod. Mga minamahal, pinag-aaralan po natin ito. Gusto kong i-explica ng maliwanag. No? Pero sa dami ng kumpol ng mga kahirapan, baka kako hindi ninyo gaanong makuha, hindi rin ninyo maunawaan yung mga bahagi ng mga kaganapan. Isang bahagi lang na makita natin. Ano ang magiging katayuan na mga mahal sa buhay natin na makakasama sa kahirapang ito? Ano ang kanilang magiging itsura? Nadatnan sila ng kahirapang ito. Tapos nakikita mo, tatanong mong ganyan, no? Halos mamatay, pero hindi mamatay-matay, para mag-suffer lang na matinding kahirapan. Mga miyembro ng ating pamilya na maiiwan. Kabagabag. Na po? Tayo po ay manalangin. Amang banal, marami pong salamat, Panginoon. Na pinagkakaloob mo, Panginoon, o Diyos, bagamat kapos kami sa eksplanasyon sa bagay, Panginoon, ng mga kahirapan na magaganap. Nandun din, Panginoon, ang bahagi ng aming kalooban. Nanawa, o Diyos, ni isa man sa mga miyembro ng aming mga pamilya, walang masama, Panginoon, sa ganitong katayuan. Tulungan mo po kami na sa kaparang, Panginoon, ng aming tinatalakay na unang bugso, o Diyos, ng kahirapang magaganap sa sanglibutan. Makita po namin, Panginoon, ang bahagi ng pag-ibig, bahagi ng pagkaawa, na sa pamamaraan, Panginoon, ng aming mga buhay, magkaroon kami, Panginoon, totoong pagmamahal. Bless mo po ang umaga pong ito sa aming pagpapatuloy
sa mga susunod pang panahon. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.